Sa 376, Nine Love si Lauren kay Chris. Pinagbantaan ni Chris si Dr. Gale at sinubukan ang kanyang makakaya upang lumikha ng isang eksena ng pagiging isang bayani ni Chris na Nagel iligtas sa babaeng nasa pagkabalisa mula sa Michael, ang lecher na nagtatapos sa pagtakas. Ang orihinal na intensyon ay upang maging mapagpasalamat si Lauren kay Chris habang hinahamak si Michael. Gayunpaman, pagkatapos na si Michael ay brutal na binugbog ni Chris, si Lauren ay talagang nag-aalala kung si Michael ay nasugatan o hindi. Hindi iyon ang stereotypical na pagtatapos ng isang bayani na nagligtas sa isang dalaga sa pagkabalisa. Mahigit 1 oras pagkatapos noon, patuloy na minamanipula ni Matt ang kamalayan ni Lauren at gumawa ng maraming eksena at kwento. Tulad ng mga nauna, lahat sila ay tinanggihan ang perpektong imahe ni Michael at ipinakita si Chris bilang isang perpektong tao. Nang ang buhangin sa Orasa ay lumipad sa ilalim, pinatulog ni Matt si Lauren at pagkatapos ay nagdala ng isang tasa ng tubig sa katabing silid kung nasaan si Chris. Matapos magsalita ng walang tigil sa loob ng mahigit 1 oras, natuyo si Matt, kaya uminom siya ng ilang malalaking lagok ng tubig. Pagkatapos ay sinabi niya kay Chris, Mr. Hank, tulad ng nakikita mo, si Miss Howard ay medyo naiinis sa iyo, habang ang kanyang damdamin para kay Michael ay malalim na nakaugat sa kanyang puso. Normal na senyales iyon dahil talagang nakipagtalik si Lauren kay Michael. Si Michael ay isang napakahalagang tao sa puso ni Lauren, maging ito ay katotohanan o sa ilusyon na mundong kinaroroonan niya sa panahon ng hypnosis. At saka, si Michael ay kailangang luwalhatiin, ngunit si Chris ay hindi. Walang pakialam si Lauren kung si Chris ang perpektong lalaki o hindi at kung siya man, hahangaan siya nito na parang fan na sumasamba sa kanyang idolo. Gayunpaman, tumanggi si Chris na sumuko at sinabing, anyway, may 10 araw pa bago kami ikasal ni Lauren. Walang pagmamadali. Ay brainwash siya ng 24 na oras sa isang araw na may mataas na intensity. O hindi, ang ibig kong sabihin, manipulahin ang kanyang kamalayan. Sa madaling salita, gusto ko munang mahalin niya ako sa kanyang ilusyonaryong kamalayan. Sabi ni Matt, totoo naman na kailangan kong magsagawa ng walang patid na manipulasyon ng kamalayan para makamit ang ninanais na epekto, pero okay lang ba na manatili rito si Miss Howard ng mahabang panahon? Paano kung hinahanap siya ng mga Howard? Sinabi ni Chris, huwag kang matakot, kung hahanapin siya ng mga Howard, ako mismo ang haharap dito. Kumunat ang noo ni Chris, iniisip sa sarili na tiyak na kukunin ni Michael si Lauren ng puwersa kung malalaman niyang nandoon siya. Si Rob, na nasa gilid, ay malamig na yumuko at tumahol, kung maglakas loob siyang lumapit, babaliin ko ang kanyang mga paa. Inilahad ni Chris ang kanyang kamay at sinabing, ito ay isang kritikal na panahon para sa paghuhugas ng utak kay Lauren ngayon. Hindi ako dapat makipaglaban sa Michael sa sandaling ito, baka maabala ko si Dr. Gale. Si Dr. Gale, kung dumating si Michael, tulungan mo akong magsinungaling sa kanya. Huwag mong ipahalata sa kanya ang nangyari sa pagitan mo at sa akin. Huwag mong isipin na may iligtas ka ni Michael Hudson pagkatapos mong sabihin sa kanya ang totoo. Huwag mong biro ang reputasyon ng iyong mga magulang. Si Matt, na pinagbantaan, ay naikuyom ang kanyang kamao sa disgusto at galit na sumagot, alam ko. Tinapik ni Chris ang balikat ni Matt nang may kasiyahan at nakangiting sinabi, very good. Trabaho para sa akin. Hindi kita pakikitungo ng masama. Nga pala, kapag manipulahin natin ang kamalayan ni Lauren mamaya, hindi mo ba dapat ayusin na magkaroon ako ng intimate relationship sa kanya? Parang kissing or. Alam mo, hahaha. Lihim na nagmura si Matt, Chris Hank, hindi ka karapat-dapat na maging lalaki ni Lauren. Gayunpaman, dahil pinagbabawalan siya ni Chris, walang pagpipilian si Matt kundi ang pumayag at gawin ang gusto ni Chris. Ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat ay isa lamang itong pagmamanipula ng kanyang kamalayan at hindi katotohanan. 8:00 ng gabi, karga-karga ni Michael si Chloe at nakikipaglaro sa bahay ni Lauren. Hindi na siya nagtatrabaho ngayon bilang security officer sa mall, at si Steve, na sinubukang malls tiyahin si Lauren, ay ipinasok din sa intensive care unit para sa resuscitation. Medyo sinisi ni Michael ang kanyang sarili dahil kung hindi dahil sa kanya, ang isang anak ng isang mayamang pamilya tulad ni Lauren ay hindi nakipag-ugnayan sa isang mababang buhay tulad ni Steve. Kaya naman, mas naging concerned din si Michael kay Lauren. Felicia, tinawagan mo na ba si Lauren? 8:00 na.
Bakit hindi pa bumabalik si Lauren? Tanong ni Michael kay Felicia. Inaayos ni Felicia ang mesa. Sagot niya, kanina lang ako tumawag, pero hindi nasagot ni Miss Lauren. Sabi niya baka mamaya pa siya babalik ngayon. Sir, kumain na tayo. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Michael dahil hindi pa bumabalik si Lauren. Tumayo siya at sinabing, pupunta ako sa opisina ni Dr. Gale. Mag-dinner kasama si Chloe. Hindi mo na kami kailangang hintayin. Oo naman. Sumakay si Michael ng taxi papunta sa Marangyang Ospital ni Matt. Sa pagkakataong ito, hindi ganoon ka-smooth sailing ang mga pangyayari dahil kinailangan ni Michael na ipahatid ang receptionist ng kanyang mensahe, na sinundan ng assistant doctor, bago niya makita si Matt. Si Dr. Gale. Ginoo. Hudson. Nakasuot ng puting Amerikana, sinimulan ni Matt ang pakikipagkamay kay Michael. Medyo maganda ang impresyon ni Michael kay Matt. Nagtanong siya sa paligid tungkol sa sikat na psychiatrist na sinabi ni Matt na kanyang estudyante, at nalaman niya na ito nga ang nangyari. Malaki pa nga ang respeto at paghanga ng psychiatrist na iyon kay Matt. Si Matt ay napakahusay at napakabata din, na may magandang kinabukasan. Bukod dito, medyo disente siya at mukhang may magandang ugali, na naging komportable sa iba sa paligid niya. Gayunpaman, malamang na naramdaman ni Michael na mabuti si Matt dahil siya ang nagkusa na magmungkahi na gawing perpektong manliligaw ni Lauren si Michael. Si Matt ang nagligtas kay Michael mula sa pagkamuhi ni Lauren magpakailanman sa pamamagitan ng pagpapabuti ng imahe nito sa puso nito. Sa pagbabalik tanaw, naramdaman ni Michael na kailangan niyang magpasalamat kay Matt. Si Michael ay medyo magalang din at nagtanong, Dr. Gale, narinig kong pumunta si Lauren para makita ka ngayon. Natapos na ba ang paggamot? Alas 8 na ngayon at hinihintay na siya ni Chloe na maghapunan. Sabi ni Matt, Mr. Hudson, natatakot akong hindi na makabalik si Miss Howard ngayong gabi. Bakit? Tanong ni Michael. Sabi ni Matt, to be honest, minamanipula ko ngayon ang consciousness ni Miss Howard. Para sa susunod na 2 araw, siya ay ganap na nahuhulog sa ilusyon na mundo na aking ginawa. Upang matiyak na ang paggamot ay epektibo, siya ay kailangang ganap na ihiwalay sa totoong mundo. Kumunat ang noo ni Michael at nagtanong, bakit kailangan niyang gawin iyon? Natatawang sabi ni Matt, ikaw ang dahilan. Pagkatapos lang niyang ma-hypnotize ko ay makapasok siya sa ilusyonaryong mundo kung saan makukuha ka talaga niya. Doon lang niya mararamdaman ang pinakadakilang kaligayahan. Napanood mo na ba ang Inception? Tumango si Michael. Hindi lamang niya napanood ang Inception, ngunit malapit din siyang kaibigan sa direktor ng Inception, si Christopher Nolan. Masasabing ang ikatlong henerasyong mga inapo ng Hudson S ay pawang mga tagahanga ni Christopher Nolan. Nang kinuna ng eksena ng pagsabog ng pelikula sa gitna ng Paris, si Michael ay nagkataong nasa Paris at binisita pa si Nolan sa trabaho. Si Michael ay umiinom ng tsaa at pinapanood si Leonardo na nakikipag-chat sa isang batang dilag sa labas ng isang kafe nang sumabog ang kalye. Inakala ni Michael na malilikha ang eksena ng pagsabog gamit ang mga post-production na CG effect, ngunit gumamit talaga si Nolan ng mga totoong bomba, na natakot kay Michael hanggang sa puntong ibinaba niya ang kanyang milk tea at kumari pa ng takbo. Sa mga tuntunin ng kabaliwan at imahinasyon, si Nolan ay talagang kapantay ng Musk. Sinabi ni Matt, may isang grupo ng mga tao sa Inception na pumapasok sa kanilang panaginip sa isang takdang oras bawat araw dahil kailangan nilang tumakas mula sa realidad at pumasok sa napakagandang dreamland kung saan sila ay tunay na masiyahan at maligaya. Ganoon din kay Miss Howard. Hindi kanya makakasama sa katotohanan, ngunit ikaw ang perpektong manliligaw sa kanya. Kaya lang, makakasama ka lang niya kapag pumasok siya sa ilusyonaryong mundo pagkatapos kung ma-hypnotize. Nagulat si Michael nang matuklasan na nandito si Lauren para makasama siya sa ilusyon na mundo. Si Dr. Gale, gusto ko siyang makita. Kabanata 377, naranasan ang buhay ni Lauren. Sige. Hindi tinanggihan ni Matt ang kahilingan ni Michael at dinala siya sa kanyang personal treatment room. Sa sandaling ito, si Lauren ay nakahiga sa sofa at nakapikit, ngunit hindi siya natutulog. Sa halip, na-hypnotize siya. Lumapit si Matt at sinabi kay Lauren, dumating si Michael para makita ka. Pagkatapos ay sinabi ni Matt kay Michael, maaari mong hawakan ang kanyang kamay.
Lumapit si Michael, nakitang nakakamangha rin ang eksenang ito, habang dahan-dahan niyang kinabit ang mga daliri ni Lauren. Dahan daw ang sinabi ni Lauren, Michael. Yakapin mo ako. Sobrang awkward ng mga sinabi ni Lauren kay Michael. Paliwanag ni Matt kay Michael, hindi niya matukoy ang pagitan ng realidad at ng ilusyon na mundo. Huwag mo siyang pansinin. Kapag nagising siya, mas mabuting huwag mo na ring banggitin, baka mahiya siya. Sige. Sa wakas ay naunawaan na ni Michael kung bakit siya nagustuhan ni Lauren. Lumalabas na sa mga taon na ito, pupuntahan niya si Matt para sa manipulasyon ng kamalayan at sa ilusyon na mundo, hindi mabilang ang pakikipag-date niya kay Michael at niyakap siya God knows how many times. Dahil nagustuhan siya ni Lauren at gusto siyang mapunta sa ilusyon na mundo, hindi napigilan ni Michael ang sarili na gambling siya. Lumabas ng kwarto sina Michael at Matt. Tinanong ni Michael, dito ba siya magpapalipas ng gabi ngayong gabi? Tumango si Matt at sinabing, karaniwang natutulog ang mga tao sa gabi at ito ang pinakamainam na oras para sa hypnotherapy dahil magiging doble ang epekto nito. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Napakagandang babae ni Miss Howard. Kung tutuusin, siguradong hindi ka mapakali kung iiwan mo siya sa isang lalaking doktor na katulad ko. May surveillance camera sa kwarto ko. Ipapadala ko sa iyo ang footage para ngayong gabi, bukas ng umaga. Sinabi ni Michael, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nakangiting sabi ni Matt, mas maganda na panoorin mo ang footage para magkaroon ka ng peace of mind. Hindi ko lang ipapadala sa iyo, ipapadala ko rin kay Mr. Hank. Alam ni Michael na mas paranoid si Chris. At saka, fiancé niya si Lauren, kaya mas concerned siya kay Lauren at Matt kaysa kay Michael. Sige, alis na ako. Si Michael ay hindi asawa ni Lauren o kahit na nobyo. Kaya naman, wala siyang karapatang pigilan siya sa pagpapagamot dito. Gayunpaman, medyo nagulat si Michael dahil si Chris ay isang lalaking chauvinist na nasisiyahang magselos sa lahat ng oras. Gayunpaman, pinayagan niya si Lauren na magpalipas ng gabi doon. Hulaan ni Michael na kakanselahin ni Chris ang engagement pagkatapos hilingin ni Lauren na matulog sila sa magkahiwalay na kwarto pagkatapos ng kasal. Kung iyon ang kaso, matutuwa si Michael dahil hindi talaga sapat si Chris para kay Lauren. Pagkalabas ng ospital, sumakay si Michael ng taxi pabalik sa tahanan ni Lauren. Habang nasa daan, hindi naiwasang magpadala ng text message si Michael kay Direk Nolan na higit niyang hinangaan. Hindi mo kailanman mauunawaan ang eksena sa tulay sa Inception na isinulat mo ay talagang nangyari sa isang partikular na marangyang ospital sa DC. Isang magandang babae ang nagtago sa isang ilusyon na mundo para lang makatakas sa realidad at makuha ako. Diyos ko, maniniwala ka ba? Ito ay hindi ka panipaniwala. Pagdating niya sa destinasyon, nakatanggap si Michael ng text message mula kay Nolan pagkabayad niya ng pamasahe sa taxi. Michael, masyado kang narcissistic. Magmadali at maghanap ng umiikot na tuktok. Iikot ito at tingnan kung nananaginip ka pa rin. Tsaka panoorin mo agad ang bago kong pelikulang Creed. Napanood na ng lahat ng kapatid mo. Bumaba si Michael sa sasakyan at binasa ang text message. Damn, tinawag talaga ako ni Nolan na narcissistic. Kahit siya ay hindi makapaniwala na nangyari ito. Napangiti ng walang magawa si Michael habang pumasok sa bahay ni Lauren. Daddy. Napatalon si Chloe nang makita si Michael. Naglilinis ng cutler si Felicia. Nang makita niya si Michael, agad niyang tinanong, kumusta? Uuwi ba si Missy mamayang gabi? Umiling si Michael at sinabing, she'll stay over at Dr. Gale's clinic. By the way Felicia, nagpalipis na ba si Lauren ng gabi sa lugar ni Dr. Gale? Naisip ito ni Felicia at sinabing, sa tingin ko, hindi ito nangyari nitong mga nakaraang taon. Karaniwan siyang mananatili sa isang hapon o uuwi pagkatapos ng ilang oras, ngunit minsan na siyang natulog mahigit 3 taon na ang nakararaan. Noong siya ay buntis, minsan ay nananatili siya ng ilang araw sa kanyang klinika. Tumango si Michael. Sa oras na iyon, si Lauren ay nagkakaroon ng emosyonal na pagkasira at nangangailangan ng mahabang panahon ng patuloy na paggamot. Tila naintindihan ni Felicia ang ikinababahala ni Michael at sinabing, Sir, disenteng tao si Dr. Gale at malaki ang tiwala ni Missy sa kanya. Tsaka alam naman niya kung ano ang pamilya ni Missy kaya hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya. Ngumiti si Michael at sinabing, alam ko.
Pagkatapos, kinurot ni Michael ang laman sa mukha ni Chloe at sinabing, "Baby, hindi uuwi si mommy ngayong gabi. Magpakabait ka at matulog ka kay Felicia, nakuha mo ba?" Gayunpaman, hinawakan ni Chloe ang kamay ni Michael at sinabing, "Hindi. Gusto kong matulog kasama si Daddy." Sinabi rin ni Felicia, "Oo, mahal, bakit hindi ka dito magstay ngayong gabi? Wala si Missy ngayong gabi." Kahit na malaman ni Mr. Hank, wala siyang sasabihin tungkol dito. Naisip ito ni Michael at naramdaman niya na isa na talaga itong pagkakataon para matulog sa tabi ng kanyang anak, na matagal na niyang gustong gawin. "Okay, dito muna ako mamayang gabi." "Ay, tara na. Gusto kong magkwento ka." Hinawakan ni Chloe ang kamay ni Michael at dinala siya hanggang sa kwarto ni Lauren, kung saan sinabi niya kay Michael na tanggalin ang kanyang sapatos at humiga sa kama. Dahil kwarto iyon ni Lauren, masyadong awkward si Michael para matulog sa kanyang kama. "Chloe, bakit hindi tayo pumunta sa ibang kwarto?" tanong ni Michael. Nag-aatubili na sabi ni Chloe, "Hindi, gusto kong matulog dito." Tinubukan din ni Felicia na hikayatin si Michael. "Sir, dito po kayo matulog. Hindi ko na lang sasabihin kay Missy pag-uwi niya." Nang makitang patuloy na humihiling si Chloe, hindi napigilan ni Michael ang sarili na tanggihan siya. "Okay, pero kailangan kong mag-shower." Hindi naliligo si Michael sa nakalipas na 2 araw at nagtatrabaho siya bilang security officer at nagpapatakbo kung saan-saan. Kaya naman, hindi siya matutulog sa kama ni Lauren nang hindi naliligo. "Sige, punuin ko ng tubig ang batya," masayang sabi ni Felicia. "Ayos lang, gripo na lang ang gagamitin ko," sabi ni Michael, na ayaw niyang mapunta sa abala na iyon. Gayunpaman, iginiit ni Felicia, paano iyon magagawa? "Sir, dahil dito ka na namamalagi, kailangan kong pagsilbihan ka tulad ng pagsisilbi ko kay Missy. Mangyaring maghintay ng ilang sandali." Felicia. Hindi siya makumbinsi ni Michael. Itinuring niya na ang mga kasambahay ng malalaking pamilya ay malamang na ganoon din. "Sir, ready na po." Hindi nagtagal, dinala ni Felicia si Michael sa banyo at tinanong, "Sir, nasisiyahan ka ba dito?" May isang kristal na inukit na bathtub na mas mahal pa sa isang Ferrari sports car sa banyo. Napuno ito ng mga bula at ilang petals. Mayroong longboard para sa paglalagay ng mga bagay sa gitna ng bathtub, isang baso ng red wine, mga aromatherapy candle, at isang Bluetooth speaker. Bakit ang daming bula? Pakiramdam ni Michael ay medyo masyadong girly ito at hindi niya matanggap. Ngumiti si Felicia at sinabing, nasisiyahan si Missy sa pagligo ng mga bula, at natatabunan ng mga bula ang ibabaw ng tubig, upang maiwasang lumamig kaagad ang tubig. Naisip ni Michael si Lauren sa sandaling ito, na nasa ilusyon na ang mundo sa ospital at nagpapantasya na makasama siya. Gusto rin niyang maranasan ang karaniwang buhay ni Lauren. Kabanata 378, 9 Love kay Lauren. Sabi ni Michael, "Okay then, I'll try this bubble bath." "Oo nga pala, nakita kong may red wine at Bluetooth speakers dito. Karaniwan bang umiinom si Lauren ng alak at nakikinig ng musika kapag naliligo siya sa batya?" Tumango si Felicia at sinabing, "Oo, mahilig makinig ng musika si Missy kapag naliligo siya." Tanong ni Michael, ano ang paborito niyang kanta? Sabi ni Felicia, "Need You Now" ni Lady Antebellum, at marami pang iba. Aayusin ko ang playlist para sa iyo pagkatapos. Sige. Hindi na kita iistorbahin, kung ganoon. Lalabas ako ngayon. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Okay, salamat. Pagkaalis ni Felicia, nagsimulang maligo si Michael sa $1,000,000 na marangyang bathtub at naisip kung ano ang naramdaman ni Lauren sa kanyang mga paliligo noon. Hindi napigilan ni Michael na kunin ang baso ng red wine glass at humigop dito bago kumonekta sa Bluetooth speaker at patugtugin ang paboritong kanta ni Lauren, "Need You Now." Hindi pa naririnig ni Michael ang kantang iyon. Gayunpaman, agad siyang naakit dito. Ang ganda ng love song. Sa sandaling ito, naramdaman ni Michael na seryoso niyang minamaliit ang eksena ng musika. Ang paboritong genre ng musika ni Michael ay R&B. Larawan ng mga perpektong alaala na nakakalat sa buong sahig. Pag-abot para sa layunin ng telepono. Hindi ko na kayang labanan ito. 1:15 after 1. Mag-isa lang ako at kailangan kita ngayon.
Nakikinig sa kanta at tinatangkilik ang red wine, naisip ni Michael na maaaring ginawa din ni Lauren ang parehong habang iniisip ang tungkol sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Muling naalala ni Michael ang mga sinabi sa kanya ni Lauren sa ospital kanina. Michael, yakapin mo ako. Ang boses ni Lauren ay patuloy na tumatakbo sa isip ni Michael, at ang kanyang nakamamanghang kagandahan ay patuloy na lumalabas sa kanyang harapan. Pakiramdam ni Michael ay parang tinamaan ng palaso ang kanyang puso. Parang, gusto ko si Lauren. Hindi pwede. Paano ito posible? Si Victoria ang aking nararapat na mapapangasawa at ang aking magiging kapareha. Sa sandaling pumasok sa isip ang ideyang iyon, pinilit ni Michael na itigil ang pag-iisip tungkol kay Lauren, bagamat alam niyang hindi niya mapipigilan ang sarili kung talagang mai-inlove siya dito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring baguhin sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Gayunpaman, ang kinaroroonan ni Victoria ay hindi alam ngayon, kaya walang paraan na siya ay umibig sa ibang babae dahil hindi iyon makatarungan kay Victoria. Pagkatapos maligo, tinungo ni Michael ang kwarto ni Lauren at humiga sa kanyang kama. Pagkatapos ay hinawakan niya si Chloe sa kanyang mga bisig habang kinukwento ito sa oras ng pagtulog at hinihikayat itong matulog. Ginugol ni Michael ang bawat minutong pagpupuyat kasama si Chloe sa susunod na 2 araw. Gayunpaman, kahit nakasama niya ang kanyang ama, si Chloe ay umaasa pa rin kay Lauren dahil siya ay sumusunod sa kanyang tabi sa huling 3 taon. Daddy, miss ko na si Mommy. Bakit na-hospital pa si Mommy? Kaya mo ba siyang gisingin? Ang mga mata ni Chloe ay kumikinang sa luha. Sa huling 2 araw, dinala ni Michael si Chloe sa lugar ni Matt, ngunit hihiga si Lauren sa lahat ng kanilang pagbisita. Naramdaman din ni Michael na matagal nang na-hospital si Lauren. Chloe, gigisingan ko si Mommy ngayon at hilingin kong bumalik siya para samahan ka. Sa simula ay nag-atubili si Michael na matakpan ang hypnotherapy ni Lauren dahil ang layunin nito ay para sa kanya na pasukin ang ilusyon na mundo kung saan makakasama niya ito. Gayunpaman, anuman ang dahilan, kinailangan ni Michael na gisingin si Lauren dahil siya ang ina ni Chloe, kung tutuusin. Hindi siya maaaring maging guman sa paglubog sa ilusyon na mundo at huwag pansinin ang kanyang anak na babae, na umiral sa totoong buhay. Michael, nandito ka. Nakita ni Matt si Michael na paparating at binati siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi masyadong palakaibigan ang ugali ni Michael. Sinabi niya sa isang matatag na tono ng boses, Dr. Gale, kailangan kong iuwi agad si Lauren. Miss na siya ni Chloe, gisingin mo agad. Tinakot ni Chris si Matt na ay brainwashing si Lauren sa loob ng ilang araw, kaya halatang hindi siya maglalakas loob na paalisin si Lauren. Dahil inilagay sa isang pwesto, sinabi ni Matt, hindi ko magagawa iyon. Kailangang sumailalim si Miss Howard ng tuloy-tuloy na hypnotherapy sa 1 linggo sa oras na ito. 1 week straight. Ayaw na ba niya sa anak niya? Hindi ko hahayaang patuloy siyang malunod sa ilusyon na mundong iyon. Tinulak ni Michael si Matt palayo at pumasok sa treatment room kung nasaan si Lauren. Hello, Michael. Anong gusto mo? Nagmamadali ring hinabol siya ni Matt. Sa katabing kwarto, nakatingin pa rin sina Chris at Rob. Damn it, nandito na naman ang punk na si Michael Hudson. Dismayadong sabi ni Rob. Lumakad si Michael papunta kay Lauren at hinawakan ang kamay nito bago ito tinabig at sinabing, Lauren, gumising ka dali. Huwag makisawsaw sa isang ilusyon na mundo. Miss na miss ka na ni Chloe. Half-puyat pa si Chloe. Pumikit siya at mahinang bumulong, Michael. Chloe. Lauren. Malakas na tawag ni Michael sa pangalan ni Lauren. Tinapik-tapik pa niya ang mukha ni Lauren gamit ang kanyang kamay, pero hindi lang nagigising si Lauren sa kabila ng narinig niya. Kung ordinaryong tao lang, siguradong nagising na siya. Galit na galit si Michael at ibinaling ang tingin kay Matt. Anong gamot ang pinakain mo sa kanya? Bakit hindi siya nagising kahit tinapik ko siya? Biglang naramdaman ni Michael na medyo natakot si Matt sa pagbibigay sa kanya ng ganoong gamot. Sa kanyang kasalukuyang estado, si Lauren ay ganap na nahuhulog sa ilusyon na mundo. Kahit anong tapik ni Michael sa kanya, hindi lang siya maday-gising. At saka, wala siyang kamalay-malay na tinatapik at tinatawag siya ni Michael sa totoong buhay. Iyon ay lubhang mapanganib dahil ang mga kahihinatnan ay maaaring maisip na kakilakilabot kung ang isang tao ay sasamantalahin ang pagkakataon na kumuha ng kalayaan sa kanya.
Gusto rin ni Matt na gisingin si Lauren dahil sa sobrang tagal na niyang nakalubog sa ilusyon na mundo, pero hindi niya magawa dahil nanunood si Chris mula sa katabing kwarto. Michael, umalis ka na lang. Ano ang masama kung hayaan siyang ilubog ang sarili sa ilusyon? Kaya mo bang bigyan siya ng kaligayahan pagkatapos niyang magising? Pwede mo ba siyang pakasalan? Ganti ni Matt. Tinuro ni Michael si Matt at sinabing, ang likhang kaligayahan ay hindi tunay na kaligayahan. Kailangan kong ibalik si Lauren sa realidad ngayon. Si Rob, na nasa katabing silid, ay tumawa at sinabing, kung gusto mong gisingin si Miss Howard, kailangan mong makuha ang kailangan. Ang gamot ni Dr. Cale ay napakalakas, at ang sabi, kailangan kong kumuha ng ilan sa mga naturang gamot mula sa kanya. Kung makakatagpo ako ng babaeng gusto ko, maaari ko itong subukan. Hehe. Matapang at walang takot si Chloe, iniisip na hanggat hindi siya tinutulungan ni Matt, tiyak na hindi mapapagising ni Michael si Lauren. Gayunpaman, biglang naglabas si Michael ng isang kahon ng gamot sa kanyang bulsa at pinasok ang isang pulang tableta sa bibig ni Lauren. Agad namang naten si Matt at hinaila si Michael. Hoy, anong gamot ang binibigay mo Miss Howard? Hindi mo siya mapapakain ng anumang random na gamot. Sinusubukan mo bang patayin siya? Magwala. Itinulak ni Michael si Matt sa lupa at pagkatapos ay pinakain si Lauren ng tableta. Ang mga tabletop sa kahon ng Michael ay ang pinakamahusay na mga produkto sa mundo, isa ay bukod sa isang bomba. Lahat sila ay ginawa ng mga medikal na eksperto sa mundo, na hindi mapupunta sa merkado. Kahit na ang pinakamataas na figure ng mas mataas na uri ng lipunan ay maaaring hindi mag-enjoy dito. Wala pang isang minuto, dahan-daang iminulat ni Lauren ang kanyang mga mata. Malapit na siyang magising. Kabanata 379, nabigong mag-brainwash. Sa katabing kwarto, nakita ni Rob si Lauren na dahan-daang nagmulat ng mga mata, at agad itong nataranta. Masamang balita, madyay gising na si Miss Howard. Matagal na siyang na-hypnotize. Dapat ikaw ang unang taong makikita niya pagkagising mo. Natarante si Chris at mabilis na nagmamadaling lumabas ng silid bago sumugod sa silid kung saan naroon sina Lauren at Michael. Tulad ng isang brute na toro, itinulak niya si Michael at tumingkayad sa harap ni Lauren. Damn it! Natamba si Michael sa lupa. Bagamat kaya niyang talunin si Chris, mas mabigat si Chris kaysa sa kanya at sa gayon, madali niya itong natamba sa lupa. Sa sandaling ito, medyo natulala pa rin si Lauren matapos magising at imulat ang kanyang mga mata. Patuloy niyang kinusat ang kanyang mga mata sa isang kaibig-ibig na paraan, tulad ng isang dalagita. Nang unti-unting lumino ang kanyang paningin, ang una niyang nakita ay si Chris. Chris. Magiliw at matalik na tawag ni Lauren. Kung ikukumpara dati, halatang mas malumanay ang tono at ugali niya kay Chris. Kaya naman nagulat si Michael. Noon, kinakausap siya ni Lauren sa medyo mabagsik na tono. Gayunpaman, siya ngayon ay naging napakabanayad. Gayunpaman, ang sumunod na tanong ni Lauren ay nagpagulat kay Michael. Tumingin si Lauren kay Chris at sinabing, the world's most perfect man. Haha, gumana. Kulat na bulas ni Rob na nasa likuran niya. Sina Chris at Dr. Cale ay nag-utak kay Lauren sa pag-iisip na si Chris ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Tulala rin si Michael. Paano nangyari yon? Tuwang-tuwa si Chris. Hinawakan niya ang kamay ni Lauren at napabulalas, oo, ako ang pinaka-perpektong tao sa mundo. Ako ang lalaking pinakamamahal mo sa mundong ito. Lauren Howard, mahal kita. Gustong hampasin ni Chris habang mainit ang plantsa. Gusto niyang halikan si Lauren habang puno ito ng paghanga sa kanya. Pero, nang ailapit na ni Chris ang mukha niya sa mukha niya, sinuntok siya sa mukha. Bang! Pagkatayo ni Michael ay sinuntok niya si Chris at natamba ito sa lupa. Paano siya tatayo at panoorin ang kalayaan ni Chris kasama si Lauren? Pagkatapos, tumingin si Michael kay Lauren at sinabing, Lauren, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Hindi siya ang pinaka-perpektong tao sa mundo, ngunit isang ganap na hamak. Nakakagulat na mas nabalisa si Lauren matapos makita si Michael. Michael, ayos ka lang ba? Maayos ba ang iyong mga daliri? Ayos na ba ang katawan mo? Agad na napaluha si Lauren. Ang tingin niya kay Michael ay para siyang nakatingin sa isang namatay na taong nabuhay muli. Hinawakan ni Lauren ang kamay ni Michael at isa-isang sinuri ang mga daliri nito.
Nang makita niyang buo silang lahat, ngumiti siya, ngunit isa-isang bumagsak ang mga luha niya sa mga daliri ni Michael. Lauren, okay lang ako? Huwag kang mag-alala. Aliw na sabi ni Michael. Sa isang sandali ng pagkabalisa, lumukso si Lauren sa mga bisig ni Michael upang halikan siya. Maging si Chris ay natulala sa tagpong iyon. Malakas niyang tanong, bakit nangyayari ito? Hindi ba na-brainwash na natin siya? Bakit mahal na mahal pa rin niya si Michael? Parehong alam ni na Chris at Michael na si Lauren ay nakalubog pa rin sa ilusyon na mundo. Kung hindi, hindi siya magsisimula ng isang halik kung gaano siya nagpipigil. Umiling si Matt at sinabing, matagal na kitang binalaan. Ang imahe ni Michael ay matagal nang nakaukit ng malalim sa puso ni Miss Howard at walang sino man ang makakapagpabalisa sa kanya. Ngayon ka lang niya hinahangaan, pero mahal niya talaga si Michael. Asawa. Galit na galit si Chris. Bilang fiancé ni Lauren, paano niya makikita ang asawa niya na niyayakap ng ibang lalaki? Masunaring dinampot ni Chris ang isang ashtray sa mesa at inihanda itong ibagsak sa ulo ni Michael mula sa likuran. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Matt at bumulalas, Mr. Hank, hindi ka dapat kumilos ng pabigla-bigla. Subukan kong gisingin si Miss Lauren. Dumukot si Matt ng mahabang bote na parang spray bottle bago ay spray ng ilang beses sa mukha ni Lauren. Hindi nagtagal, binitawan ni Lauren si Michael at biglang nataranta. Sa sandaling ginawa niya, tumingin muli siya kay Michael na may kahihiyan na nakasulat sa kanyang mukha. I'm sorry sa nagawa ko ngayon. Tumingin si Michael kay Lauren ng malumanay at sinabing, okay lang, buti na lang nagising ka na. Pagkatapos, galit na pinandilatan ni Michael sina Matt at Chris bago nagtanong, ano ba ang ginawa mo kay Lauren nitong nakaraang 3 araw? Nagulat din si Lauren. Ano? 3 araw na ako dito. Lumuhad si Matt sa harap ni Lauren at nagsimulang umiyak na may guilty expression sa mukha. I'm sorry, Miss Howard, nagsinungaling ako sa iyo. Sa huling 3 araw, minamanipula ko ang iyong kamalayan at sinusubukan kong palitan si Michael kay Chris bilang perpektong manliligaw sa iyong puso. Ano? Nang marinig ito, parehong nagulat sina Lauren at Michael. Umiyak si Matt at sinabing, wala akong ibang pagpipilian. Pinagbantaan ako ni Chris sa future ng parents ko. Kung tatanggi ako, masisira ang buhay ng mga magulang ko. Alam ni Michael na palaging mabuti si Matt kay Lauren, at dati pa niyang sinaktan si Michael dahil sa pananakit kay Lauren. Lahat ng ito ay dahil kay Chris. Tinanong ni Michael, ano ang ginawa ninyo sa akin sa ilusyon na mundo nitong huling 3 araw? Pinutol mo ba ang mga daliri ko? Pagkagising ngayon ni Lauren, ang una niyang ginawa ay tingnan kung buo ang mga daliri ni Michael. Kaya, nahulaan niya na ang kanyang mga daliri ay dapat na naputol sa ilusyon na mundo. Si Matt ay hindi nang ahas na itago ito. Hindi lang naputol ang mga daliri mo, nakast ka rin ayon sa kahilingan ni Chris. Bagamat hindi ka naganap na lalaki, hindi ka pa rin iniwan ni Miss Howard. Bahala ka. Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Michael at sa halip, sinugod niya si Chris. Medyo natakot din si Chris. Kung tutuusin, nakonsensya siya at umatras ng isang hakbang. Nanginginig si Rob at tumayo. Anong gusto mo? Lahat yan peke. Hindi naman ito totoo. Bang! Tinipa ni Michael ang korap na si Rob bago sinuntok sa mukha si Chris. Hindi rin pushover si Chris. Galit din siya kay Michael. Tinuntok siya pabalik ni Chris, at nagpalitan ng suntok ang dalawa. Gayunpaman, kasing tigas ng bakal ang kamao ni Michael at hindi siya matitinag. Alam ni Chris na hindi niya kayang talunin si Michael ng mag-isa ang mga kamao at paa. Kaya naman, sinubukan niyang gamitin ang kanyang kalamangan sa laki para tamaan si Michael. Biglang ibinaba ni Chris ang kanyang center of gravity at yumuko, kaya naging mas maikli kaysa sa Michael. Pagkatapos ay hinawakan niya ang itaas na bahagi ng katawan ni Michael gamit ang 2 kamay at idiniin ang kanyang ulo sa katawan ni Michael bago umabant upang itulak siya sa pader. Michael, mag-ingat ka. Paalala ni Lauren nang mapansin niyang nasa panganib si Michael. Bahagyang gumaan ang bigat ng katawan ni Michael. At saka, nahuli siya, kaya mabilis siyang umatras at malapit na siyang mabangga sa pader ng sobrang lakas.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang likod ng paa ni Michael ay unang dumampi sa dingding, pagkatapos nito ay inilunsad niya ang kanyang sarili mula sa dingding at itinulak paitaas, pinatumba si Chris sa lupa gamit ang kanyang braso, na pinasuko siya ng buo. Kabanata 380, Premarital Testing. Tila napatulala si Matt sa katotohanang madaling nasupil ni Michael ang mabangis na si Chris, kahit na mas maliit siya kaysa sa huli. Napakabait ni Michael. Hindi napigilan ni Matt na purihin. Siya ang doktor na minsang nakagawa ng isang perpektong imahe ng Michael at, sa kanyang opinyon, ang imahe ng Michael na kanyang nilikha ay talagang hindi makatotohanan. Gayunpaman, nang makita niya ang tunay na Michael, talagang natuklasan niya na ang tunay na Michael ay higit na mahusay at makapangyarihan kaysa sa imaheng kanyang nilikha. Talagang kinasusuklaman ni Michael ang kasuklam-suklam na paraan ni Chris. Tinuntok niya si Chris sa mukha, ngunit pinigilan siya ni Michael, na walang paraan para makaganti. Sa sandaling ito, lumapit si Lauren at sinubukan silang hikayatin. Tumigil ka sa pakikipag-away. Hinailan ni Lauren si Michael palayo at saka sinabi kay Chris, dahil alam mo na ang sekreto ko, kanselahin na natin ang engagement at magpanggap na hindi tayo magkakilala sa hinaharap. Pumangon si Chris sa lupa, kinuha ang tisyo na inabot ni Rob, at pinunasan ang dugong tumulo sa ilong niya matapos siyang masuntok ni Michael. Hinding-hindi ko kakanselahin ang pakikipag-ugnayan. Mariing sabi ni Chris, matatanggap kong matulog sa hiwalay na kwarto sa iyo pagkatapos nating ikasal. Matatanggap ko rin na mahal mo pa rin si Michael pagkatapos ng kasal. Nagulat si Lauren sa sinabi niya. Matagal na niyang kilala si Chris, ngunit hindi siya makapaniwala na ang mapagpakumbabang mga salitang ito ay nagmula kay Chris. Mahinang sinabi ni Lauren, Chris, bakit mo ginagawa ito? Alam kong isa kang chauvinistic alpha male and this will make you too aggrieved. Nagmamadali ring sinabi ni Rob, oo, Mr. Hank, paano mo matatanggap ang hindi makatwirang tulong? Kung magpapakababa ka at sumuko kay Miss Howard ng ganoon kadali, siguradong lokohin ka niya ni Michael pagkatapos mong ikasal. Smack! Tinampal ni Michael si Rob sa mukha at tumahol sa galit, bastard. Anong kinukuha mo kami ni Lauren? Tinatrito lang ni Rob si Lauren na parang isang babaeng hamak na madaling manloko sa kanyang asawa, tulad ni Ivy. Galit na galit si Chris, at nakaramdam din siya ng hiya pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Gayunpaman, hindi niya kailanman kakanselahin ang pakikipag-ugnayan. Lauren, mas gugustuhin kong makasama ang babaeng mahal ko pero hindi ako mahal kaysa sa babaeng mahal ako pero hindi. Bukod dito, kami ay nagpakasal para sa interes ng aming mga pamilya at ang aming kasal ay magiging kapakipakinabang para sa parehong Howard at Hanks. Kaya, kailangan nating ipagpatuloy ang kasal. Pinili ni Lauren na pakasalan si Chris, para lamang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Nang makitang pumayag si Chris na matulog sa ibang kwarto kaysa sa kanya pagkatapos nilang ikasal at hindi naabala sa katotohanang may nararamdaman si Lauren para kay Michael, sinabi ni Lauren, okay then, since you can accept those conditions, I can marry you. Bilang isang tagalabas, walang lugar si Michael para makapagsalita. Tinaman ng tingin ni Chris si Michael at umalis na galit na galit. Paglabas niya ng ospital, patuloy na kinukumbinsi ni Rob, Sir, ano pong nangyayari sa inyo ngayon? Paano ka makakapayag sa gayong kaiyahiyang kalagayan? Kung hindi ka matutulog sa iisang kwarto niya at makipag-consummate sa kanya. Tsaka may crush din siya sa iba at sooner or later, magkakabit na silang dalawa. Si Rob ay medyo tapat kay Chris. Alam niyang niloko siya ng dating asawa ni Chris, na humantong sa hiwalayan. Sa pagkakataong ito, malinaw na may dahilan si Lauren para lokohin siya, kaya't ayaw niyang mapagtaksilan muli si Chris. Umupo si Chris sa kotse, isinara ang pinto, at pagkatapos ay marahas na sinabi, kapag opisyal na niyang pakasalan ako sa ika-1 ng Abril, magiging asawa ko na siya. Sino siya para magsabi ng kahit ano? Umupo din si Rob sa driver's seat, tumalikod, at tumingin sa backseat. Ginoo. Hank, balak mo bang gumamit ng puwersa? Parang hindi bagay iyon, di ba? Hindi ba nabanggit ito ni Dr. Gail dati? Kung susubukan mong angkinan si Miss Howard sa pamamagitan ng puwersa, ito ay mag-trigger ng malaking pagtanggi mula kay Miss Howard. Baka magkaroon siya ng emotional breakdown. Chris humped coldly and exclaimed, wala akong pakialam kung nahaharap siya sa emotional breakdown o hindi.
Kapag asawa ko na siya, kaya kong gawin lahat ng gusto ko sa kanya. Kahit mamatay siya, hindi iyon big deal. Magmaneho ka. Makalipas ang 4 na araw. Ika-29 ng Marso na noon, na wala pang 3 araw bago ang ika-1 ng Abril, ang araw ng kasal nina Chris at Lauren. Nitong mga nakaraang araw, minsan napapanaginipan ni Michael ang kanyang sarili na masira ang kasal ni Lauren at agawin ang nobya. Alas 8 ng umaga katatapos lang mag-almusal ni Michael kasama si Chloe sa bahay ni Lauren. Naglalaro sila ngayon sa bakuran. Biglang pumasok ang dalawang matikas na nasa katanghaliang gulang na nakangiti. Kilala ni Michael ang isa sa kanila. Siya ang ina ni Lauren, si Marisa. Lola. Mabilis na tumakbo si Chloe patungo sa ina ni Lauren nang makita siya nito. Hey, my dear baby, sabi ni Marisa, na masayang binuhat si Chloe sa kanyang mga bisig. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na babae sa tabi ni Marisa at nagtanong, Chloe, natatandaan mo pa ba kung sino ako? Natawa si Marisa at sinabing, Chloe, ito ang nanay ni Uncle Chris, na nakilala mo sa isang kainan dati. Noon lang naisip ni Michael na dumating ang ina ni Chris. Sa sandaling ito, nakita rin nina Marisa at ng nanay ni Chris si Michael. Ma'am, magalang na bati ni Michael kay Marisa. Gayunpaman, malamig na yumuko si Marisa at tinapunan ng masamang tingin si Michael. Dati, binugbog ni Michael ang kanyang anak na si Brad, na ngayon ay na-hospital pa rin. Sinabi pa ng doktor na maaaring malote si Brad sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at hindi na siya makakabangon ng maayos tulad ng dati. Kaya naman, galit na galit si Marisa kay Michael. Ginang. Howard, sino ito? Napatingin ang nanay ni Chris kay Michael at naguguluhang tanong. Tumingin si Marisa kay Chloe at sumagot, siya ang biological father ni Chloe. Agad namang ngumiti ang nanay ni Chris nang hindi nagpapakita ng ngipin. Nako, siya pala ang lawless punk na iyon. Si Lauren ay napakabuting babae at gayunpaman, nagkaroon siya ng anak sa kanya. Nakakahiya. Sa sandaling ito, narinig din ni Lauren ang kaguluhan at naglakad patungo sa looban. Nay, Tita Carol, ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Lauren. Nakangiting sabi ng ina ni Chris, mahal kong manugang, narito ako para iuwi kayo ni Chloe sa loob ng ilang araw. Ha! Hindi ba 3 araw na lang ang kasal? Bakit tayo, natarante si Lauren? Paliwanag ni Marisa, mayroon kaming panuntunan sa aming pamilya kung saan ang aming manugang na babae ay kailangang manatili sa aming pamilya ng 2 araw bago ang kasal, upang maging pamilyar sa mga alituntunin ng pamilya at magkasundo. Kasama kami. Maaari mong kunin ito bilang isang pagsubok bago ang kasal. Sabi ni Marisa, ang panuntunang ito ay naipatupad simula noong 1 siglo at sinusunod namin ito hanggang ngayon. Ganun din sa akin noong nagpakasal ako sa Hanks noon. Sa susunod na 2 araw ay mananatili ka sa bahay namin at ng tatay ni Chris, hindi ang matrimonial home mo. Okay lang, don't worry, hindi ko hahayaang makasama ka sa kwarto ni Chris sa mga susunod na araw. Ang mga Hanks ay isang kilalang pamilya, pagkatapos ng lahat. Ito ay hindi kakaiba para sa kanila na magkaroon ng ganoong tuntunin. Sige. Hindi rin naman tumanggi si Lauren. Sige. Iyan mo na ang mga bag mo, masayang sabi ng ina ni Chris. Sandali. Biglang sumingit si Michael.